At mukhang ang karma ni Senator Mig Zubiri ay dumating na sa kanyang buhay dahil hindi niya pinakinggan ang kanyang nasasakupan sa Bukidnon. Dahil ngayong araw ay nagpa-presko nitong si Senator Mig Zubiri. Pero alam niyo ba ang nangyari? Inulan ng batikos, ng bash, ng negative comments Senator Mig Zubiri. Kaya ngayon ang nangyari, humingi siya ng paumanhin. Nagsorry siya sa taga Bukidnon. Pero hindi pa rin siya pinakinggan ng kanyang nasasakupan. Ito ang kanyang bahagi ng video, panoorin natin. Sa tanan nagmahay, gasuko ka na ako na wala ko niuban sa majority group, pasaylohin ko ninyo. Kaya na ako makiktrabaho sa dili na ako kapartido. Kaya na ako makikstorya sa mga dili na ako kaparehas o itahonan. Nabuhat na nato ni sa una pa sama sa One Bukidnon. Ayun, nasa huli talaga ang pagsisisi. Senator Mig Zubiri, ngayon humihingi ka ng tawad sa iyong nasasakupan. Ay hindi mo na mababawi ang pagkadismaya ng iyong nasasakupan dahil umanig ka na sa nagkokondena sa mga Duterte. Imbis na nandun ka sa abstain, ay pinag-iisipan mo pa pala. Ang sabi mo nung nakaraan, nagdasal ka pa, nag-isip-isip ka ng maraming beses. Ayun pala, sa minority ka pa, babagsak. Simula noon, ayun, nadismaya na ang taong bayan sa iyo, ang lalo na ang iyong nasasakupan sa Bukidnon. Heto pa, ang rally ng taga Bukidnon na talagang galit na galit kay Mig Zubiri. Panoorin natin ito. Nahihiya ka na namin sa Mindanao. Ayun. Mig Zubiri, isinusumpa ka na namin Ay. na taga Bukidnon. Utang. Oy. Hambugiro ka, matapang ka. Sige. Lumabas ka. Kung matapang ka, lumabas ka, pumunta ka rito. Haharapin kita. Bisaya sa Bisaya. Grabe. Grabe ang galit ng Bukidnon kay Mig Zubiri. So ayun, isang tao pa lang yun pero parang ang galit na ipinakita ay 100 tao na. At saka doon sa press conference ni Senator Mig Zubiri, abay may sinabi pa siya na handa daw siyang mamatay para sa Bukidnon. For your information, Senator Mig Zubiri, wala namang may gusto na masawi ka para sa taga Bukidnon. Ang gusto ng taga Bukidnon na iyong nasasakupan na ikaw pa naman ang representative ng Bukidnon ay pakinggan mo ang boses nila, ang nais nila. Ang nais ng mga taga Bukidnon at ang puso nila ay pro-Duterte. They are ordering you, Senator Mig Zubiri, to carry one voice, to carry the voice of Bukidnon to the Senate. At ang boses na iyon ay pro-Duterte. Kaso, sumanib ka sa minority na kinokondena ang mga Duterte. Ang tanong, pakikinggan mo ba ang boses ng iyong mga tao, ng iyong nasasakupan, Senator Mig Zubiri? O pipiliin mo ba ang iyong sariling ego kaysa sa iyong sariling mga tao? Sabi mo nga, handa ka mamatay para sa Bukidnon, para sa iyong bayan. Hindi ka naman nila kailangan para masawi, para sa kanila. Kailangan kanilang makinig para sa kanila. Kailangan mong matutunan, Senator Mig Zubiri, kung paano isang tabi iyong mga personal na issue para sa kanila, para sa iyong nasasakupan. Hindi ba, Senator Mig Zubiri, ikaw mismo nga nagsabi dati na kaya ka pinalitan as Senate President? At yun yung dahilan kaya kami nagpapasalamat sa iyo ay dahil kinontra mo, pinigilan mo ang People's Initiative ni Martin Romualdez. Iyan ang sabi mo noon. Bakit ngayon sinasabi mo na nagdadamdam ka sa fellow senators mo when you even suspected Malacanang had something to do with your removal as Senate President? Hindi ba't lagi ka namang lumalaban para sa tama? Pero ngayon ay parang naiba na. Parang naliko na ng direksyon. Ikaw, Senator Mig Zubiri, sinabi mo sa press con, I am ready to die for Bukidnon. Pero ang tanong din, are you ready to listen to them? Handa ka bang makinig sa gusto at boses na iyong nasasakupan? Kasi Senator Mig Zubiri, you represent your people. So please represent them well. Pakinggan mo ang nais at gusto ng iyong nasasakupan sa Bukidnon. Dahil sigurado
kapag nadismaya lalo at ubusin mo ang pasensya ng taga Bukidnon na hindi mo sila pakinggan na naman, ay sigurado sa susunod na eleksyon ay wala ka ng panalo. Wala ka na makakuha ang boto sa taga Bukidnon. Siguro, baka kung lumipat ka sa majority, baka may pag-asa pa na makuha mo ulit ang loob ng iyong nasasakupan sa Bukidnon. Pero kung mananatili ka as minority, ay wala tayong magagawa sa galit ng iyong nasasakupan. Nadismaya na nga sila sa iyo Sumama ka sa minority. So dapat, bumawi ka sa kanila. Kaso nga lang, tinawag ka na nataksil. Kahit yung sorry mo, paghingi mo ng tawad sa iyong nasasakupan ay baliwala dahil nangyari na ang nangyari. So ito po yung impormasyon na ating nakalap na kung saan, kung tatakbo man sa anumang posisyon itong si Senator Mig Zubiri, ay hindi na ito iboboto pa ng taga Bukidnon. Kaya Senator Mig Zubiri, mag-isip-isip ka na kung mananatili ka pa sa minority. At basahin natin. Mabuhay mga taga Bukidnon. Medyo marami-rami na din akong nakausap from Bukidnon the past 30 plus days. From the political world, LGUs and groups, to the ordinary citizen friends, and big-time businessmen and officers. Silang lahat ang nagsasabing grabe daw talaga ang galit ng mga taga Bukidnon sa mga politicians nila na nag-vote for impeachment last year. Last year, 2025. Vocal condemnation from local groups. Withdrawal of support. Maraming inilabas na mga palpak at ghost projects ng mga congressmen. Nag-warn sa mga LGU not to protect the Bukidnon congressman. This year, before the impeachment votes, massive communications were sent to Bukidnon congressmen to not support the impeachment of Vice President Sara. Many even went to the offices of their congressmen and some sa mga bahay nila mismo para iparating ang galit ng mga constituents nila. Some even withdrew their support ahead of the voting when their congressmen made anti-Inday and anti-Duterte comments on their interviews and Facebook posts. Anong nangyari after? 0 yes votes from all Bukidnon representatives. Kahit si Congressman Flores na miyembro ng prosecution team nag-abstain. Even si Congressman Roque na isa sa nag-yes last year ay nag-no this year. The surprise of many of her constituents. Ang Mrs. Zubiri nag-abstain din. Expected naman yan. Maraming localized rallies against the impeachment and bring him home rallies all over Bukidnon ang na-organized since last year. Ganyan katatag at kalakas ng mga DDS sa Bukidnon. Kaya ganyan katakot ang mga politicians sa Bukidnon mag-anti-Duterte ngayon or else tapos sa mga dynasties nila sa 2028. If mag-all-out bangag Pilipinas sila, ay maglalabas sila ng mas malaking budget sa susunod na eleksyon. Ano yun? Nagnakaw ka ng 3 years para iubos mo lang sa next election? Usap-usapan ngayon na hindi na naman direktang kinukumpirma o i-deny ng kampo ni Migs na may plano siyang tumakbong gobernador ng Bukidnon. Yung press ko niya kahapon ay ang Mig Zubiri na nakikiusap po kumakausap sa kanyang local constituents sa Bukidnon. Nagpapaliwanag ng kanyang posisyon sa Senado. Bakit? Kasi nga wala na siyang career sa national dahil wala na siyang pag-asang maging Senate President ulit at matatapos na ang term niya sa 2028. Wala din siyang pag-asang ma-appoint kasi mananalo naman si Inday at hindi ang magiging manok ni BBM o ng mga dilaw. That press con was his way of pushing for his narrative para sa mga taga-Bukidnon na kumalma sa galit nila sa kanya at mga kaalyado niya sa Bukidnon para mahilaw ang mga damdamin nilang papuntang 2028. Pero mas nagalit tuloy ulit ang mga tao sa social media at nagsipagbigay ng kanilang mga negative at funny comments sa lahat ng pages na may Migs Zubiri post. Kasabay ng press con ni Migs ang pagsulputan ng mga local, Bukidnon and Mindanaoan-based vloggers na biglang nag-post ng political contents na pro-Zubiri post. Alam na, ayun, pinutak din ng negative comments at laughing and angry emojis. Ang mga taga-Bukidnon ang dapat pamarisan ng lahat ng mga DDS sa buong Pilipinas. May mga prinsipyo, hindi natatakot magpahayag ng kanilang mga saloobin. Matapang at direktang nagpapahayag
ng kanilang mga hinaing na political at personal sa kanilang mga lokal na namumuno, or else mabuhay Bukidnon, mabuhay mga tinuod na DDS, mabuhay ang solid Mindanao. So yun lamang, Senator Mig Zubiri, pakinggan mo ang nais ng iyong nasasakupan sa Bukidnon dahil sila rin ang boboto sa iyo, sa iyong future na tatakbuhan kapag election na. Hindi pa huli ang lahat, Senator Mig Zubiri. Maaari ka pang lumipat sa majority. Kaya nga lang, sigurado kapag lumipat ka sa majority ay kakasuhan ka kaagad ni Boyeng Remulla. Kaya takot kang bumaligtad sa minority at lumipat sa majority. Ayun nga lang, hindi mo susundin ang iyong nasasakupan. Mas mananaig ang iyong takot kesa sa ninanais ng iyong tao, ng iyong nasasakupan. Kaya habang maaga pa lang, mag-isip-isip ka na. Kung gusto mo pang manalo, Senator Mig Zubiri, sa susunod na eleksyon, kung ano man yung iyong posisyon na ninanais, may panahon pa para ikay magbago, Senator Mig Zubiri. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like nyo sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.